Rinig po ba po yung audio po namin? So, ayun po, magandang umaga po sa atin lahat. At tayo po ay mag-aral na. At akin na lamang pong babasahin. And please open your Bible in the book of Luke, chapter 11, verse 33 to 36. Ang passage po natin o ang text po natin na ating pong pag-aaralan sa umaga po nito ay sa Luke chapter 11 verse 33 to 36. Ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. No man, when he hath lighted a candle, put it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light. The light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when thine eye is evil, thy body also is full of darkness. Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness. If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle that give thee light. Tayo po ay panandali ang iyong muko, pumikit at manalangin. Dakila namin Diyos na Ama namin po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa privilege na makapag-devotion po sa umaga po nito. Dalayan po namin Panginoon na palambutin niyo po ang aming puso, give us a humble heart sa mapapakinggan po namin na inyong pong salita. At hayaan niyo nga po Panginoon na inyong pong salita ay siya pong mag-guide po sa amin o magtama po sa amin o mag-review po sa amin po Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ang inyong lingkod na mag-devotion o mag-preach sa umaga po nito. Bigyan niyo po ako ng wisdom to preach the truth na amin po mapag-aaralan sa gabi po nito. At ganoon din po Panginoon Diyos ang mga kapatiran po namin na nasa online at nakikinig po ngayon sa oras po nito Panginoon. Tatawarin niyo po kami sa lahat po ng aming nagagawa Panginoon, sa aming pong gawa, sa aming pong isip, at sa aming pong mga nagagawa po Panginoon laban po sa inyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So yun po, at dito po sa text na ito, natin pong nabasa, ito po ay parable po, parable of the lighted candle. At introduction, ito po ay naka-address po, kung mapapansin niyo po sa inyo pong Bible, ito po ay naka-address sa mga disciple o sa mga believers o sa believers po ng Panginoong Kristo. Mapapansin niyo po yan sa chapter 11 verse 1. Ang kausap po ng Panginoong Kristo dito po sa chapter 11 ay nakadirig po sa mga disciples at ang Panginoong Kristo po ay nagtuturo sa kanila. So dito po, sino po ang author ng Luke? Wala pong iba kundi si Luke. Tama po? God used Dr. Luke para po tayo po ay turuan po at meron pong tayong matututunan po dito sa text po na ito. At ang context po ng ating pong text na pag-aaralan sa umaga po na ito po ay paalala po sa atin o sa mga disipulo o sa mga believers po ng Panginoong Kristo to examine, to examine kung ano po ba ang ilaw na dapat na nakikita po sa totoong mananampalataya. Ulitin ko po yung context, makikita po natin yung context mamaya. Ito po ay paalala sa atin o sa mga followers po ng Panginoong Kristo na kailangan po nating i-examine kung ano nga po ba ang ilaw na dapat na nakikita po sa totoong mananampalataya. At ang keywords po natin ay ang salitang word, ang salitang light. If you could, kung mapapansin niyo po sa text po na atin pong nabasa, sa verse 33, 2 beses pong binanggit ang salitang light. Pag paulit-ulit po na binabanggit po ang salitang ito, o
o pag meron pong binabanggit na paulit-ulit, ayun po yung gustong iparating. So ano po ba yung light na tinutukoy po dito? Ang spiritual symbol po ng light ay, ito po ay goodness and truth. At wala pong ibang example ng goodness, na wala po akong makita na example, ibang pwedeng gamitin na example, kundi ang Panginoong Jesucristo po. Ano? Siya lamang po yung pwedeng natin ilagay po dito na example about who is the light. Ano po ba yung ibig sabihin ng light? Okay? So, at ang main passage po na i-devotion o ating pong focus ay sa verse 34. Ang sabi po ng verse 34, the light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when thine eye is evil, thy body also is full of darkness. Amen? So bago po ako mag-umpisa, meron lamang po akong tatlong question. Una, bakit po sinabi sa verse 34 na ang ilaw ng ating katawan ay ang ating mata? Bakit po sinabi po sa verse 34 o bakit po sinabi ni Dr. Luke na bakit po ang ilaw ng ating katawan ay ang ating mata? Ang sagot po ay dahil lahat po ng pumapasok sa ating katawan ay dadaan muna po sa ating mata. Tama po? Bago po pumasok sa ating isipan, bago po pumasok o dumaan sa ating mata, ay pagkatapos dadaan po ito sa isip po. Pag nakita po natin yung, kaya nga dito, ano po sabi niya? Sa verse 34, the light of the body is the eye. Kaya bakit sinabi na the light of the body is the eye? Kasi lahat po ng nakikita natin ay yun po yung pumapasok sa ating katawan. Pag dumaan po sa ating mata, papasok po sa isip, at ang isip ay magbabato sa puso. At pagkabato ng isip sa puso, yun po yung lalabas. Yun po yung lalabas sa atin, yun po yung makikita sa atin. Kaya ang title po ng aking pong mensahe sa gabi po na ito is Morning, the light that is in you. The question is, saan po madalas o saan po tayo madalas o saan po natin madalas i-focus ang ating mata? Sa light po ba o sa darkness? At ang pangatlong question po is, ano ang ilaw po na nakikita po sa atin, mga mananampalataya? Ano ang ilaw na nakikita po sa atin bilang isang mananampalataya? Ito ba ay light o darkness? Yun po yung question ko dito. Sa amin pong subject sa akin pong subject sa BGMBC na Practical Christian Growth, ay meron po kaming tinitake na pinapakinggan na audio seminar. Ang title po nito, siguro makaka-relate lang po nito yung mga nag-enroll po sa BGMBC. Meron po kasi kaming subject sa BGMBC na it's all about practical Christian growth. So audio po siya. Audio po yung pinapakinggan po yun. Madami pong series yun. Ang title po nun is Change into His Image by James Berg. At so pag ang topic niya o ang tinuturo po nitong, hindi ko po alam kung siya po ay evangelist o teacher o pastor. Basta narinig ko lang po yung how na mag-preach siya. Na ang tinuturo niya ay about sa Christian growth. At isa po sa tumatak sa akin habang pinapakinggan po yung mga audio recordings niya ay kung gusto mo daw malaman yung totoong nature mo o yung totoong character natin, ito po ay nakaano sa asawa po ito. Pag wala po kayong asawa, hindi po nyo pwedeng gawin ito. Pero pag may asawa po kayo, pwede nyo pong i-apply ito. Ang sabi po niya, kung gusto mo daw malaman ang totoong karakter mo, tanungin mo yung asawa mo. O tanungin po natin yung asawa natin. Bakit? Kasi sila po yung laging nakakakita sa atin. Sila po yung laging kasama po natin sa bahay. Kaya nung tinanong ko si Sister Arlene,
Eh pag magtatanong po kayo, dapat hindi mainit yung ulo yung asawa nyo. Kasi pag mainit po, talagang baka graduhan po tayo ng 5. Ano? Kasi sabi ni James Berg, sabihin mo sa asawa mo kung ano yung nakikita niya sa'yo. Honestly, from highest 10, 1 is bagsak, parang ganon. So na-bless ako sa sagot ng asawa ko. Hindi ko na sasabihin kung ilang number, ano. Pero kung gusto niyo malaman po, tanungin niyo po muna yung asawa niyo, ano, yung mga asawa natin. Tapos mag-usap-usap po tayo kung ano yung mga grenade po sa atin, ano. At salamat po sa Panginoon kasi yung feedback po sa akin ng aking asawa ay mabuti po, ano. Ibig sabihin, hindi naman po ganun yung 10, di mo na po yung 10, pero pasado, ano. Nakapasa yung yung sagot ko sa kanya, yung tanong ko sa kanya, merong sagot positive. At ano po yung point po dito, mga kapatid, ano? Ang point po dito, dahil sila po ang mas nakakilala sa atin. Sila po yung lagi po natin na nakakasama. Sila po yung laging nakakakilala sa atin kung ano po ba yung mga bad side natin. Sila po yung nakakilala kung ano yung mali po sa atin. At kailangan pag ginawa po natin ito, kailangan po handa natin tanggapin yung sasabihin nila. Kasi sila po talaga yung nakakaalam eh. Kailangan po, pag nagtanong po tayo sa kanila, kailangan ready po yung ating puso. Kasi pag hindi po na tayo ready at hindi po natin kayang tanggapin yung sasabihin, kasi honest pong asawa natin eh. Hindi po natin kayang tanggapin yung mga sasabihin nila, yung comment natin, yung comment po nila sa atin, ay hindi po tayo mag-grow, ano. Kaya po pag paano naman po pagkabata po or single, ano? Ganun din po, pwede din po natin tanongin po yung mga magulang natin, o kung medyo mas malakas yung loob mo, o kung medyo mas malakas yung loob natin, tanongin natin si pastor. Diba? Kung mas malakas po yung loob natin, tanongin po natin yung pastor natin. Diba? Kasi sila po yung mismo nakakalam sa atin eh. Kung sila po yung mismo yung nakakilala sa atin, yung pagkatao natin, amen? Pero po ang pinaka-the best na lapitan po natin talaga ay ang Panginoon. Ano? Dahil siya lamang po ang mayroong authority and power na bumago ng ating pagkatao. At meron lamang po akong 2 points sa umaga po na ito. At dito po sa ating main passage ay meron po tayong makikitang truths, o truth, o result po pag ang mata po natin ay nakapokus po sa single. Ano ba yung word na single dito sa verse 34? Sa ibang translation po, napakalalim po kasi nitong King James Version, ano? Sa ibang translation, if you look at your Bible in verse 34, sabi po niya dyan, the light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, na-notice niyo po yung word na single? Ang ibig sabihin po ng single in other translation sa International Standard Version o ISV dito ko sinerge itong single, is healthy. Ano? Ang ibig sabihin po ng single dyan ng word ay healthy. So, ibig sabihin, pag ang focus po ng ating mata ay healthy, ang katawan po natin, truth number 1, ay kung ang focus po ng mata natin ay sa mga healthy, ang lalabas din po o makikita po sa atin ay mabuti. Diba? Diyan po makita po natin yan. Sa verse 34, sabi po na dyan, if thy whole body also is full of light, sabi niya dyan, but, ito po, another result naman ito. But when thine eye is evil, thy body also is full of darkness. So ano pong makikita po natin dito? Napakahalaga po ng yung focus po ng ating mata ay nakapokus po sa healthy, sa light, Kasi pagka ang tinitignan po natin ay puro
let's say sabihin po natin yung worldly, ang lalabas din po sa atin, worldly. At hindi po natin pwedeng sabihin na, uy, ano ako, puro healthy naman yung pinapanood ko. Pero yung lumalabas po sa atin ay hindi po nag-harmony, ano? Parang iba yung lumalabas dito sa ano na to, sa kapatiran ko na ito, sa kilala ko na ito. Bakit? Meron pong problema, ano? At yun nga po, napakahalaga po nung nakikita po natin o yung pinopokus po natin yung ating mata. Isa pong illustration ay ayun nga po yung candle, ano? Sa verse 36, if you look at your Bible, if thy whole body therefore be full of light, having no part, wala pong makikita na kadiliman po sa atin kung nakapokus po tayo sa light. Di ba? Kasi kung ano po yung pumapasok sa ating mata, yun din po ang pumapasok sa ating isip, pumupunta sa puso, at yun po yung lumalabas. Ano? Kaya sabi niya dito, pag ang focus po natin ay sa light o ang focus po natin ay sa Panginoong Jesucristo, ang lalabas din po sa atin ay mabuti. At wala pa po akong nabasa na hindi maganda na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Wala po akong nakitang hindi maganda na ginawa niya dito sa Bible. Actually, yung pong mahalin mo na lang yung kaaway mo, di ba? Napakahirap na pinapagawa ng Panginoon. Di ba? Doon pa lang po na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Di ba? Kung iisipin mo, kaaway mo, inaway ka, ginawa ka ng masama, tapos papakitaan mo pa rin na maganda. So wala po tayong makikita na sinabi ng Panginoon na hindi maganda. Lahat po ng sinabi niya o lumalabas sa Kanya ay light o mabuti. Di ba? So, truth number 1, reason, if we focus our eyes to Jesus, ang lalabas po sa atin ay mabuti. Point number 2 is, mamaya po yung point number 2. Dito muna tayo sa illustration. Ano? At ang isa pong illustration na makita po natin yung kandila po. Ano po ba ang purpose ng kandila? Ang kandila po ay nagre-represent o yung katawan ng kandila ay nagre-represent po ng tayo. Pag hindi mo sinindihan ang kandila, wala pong silbi. Tama po? Light represent God. Without Jesus, without His words, without Him, tayo po ay patay. Hindi po magsa-shine po yung ating pong pagkatao. Ano? At yun po yung illustration truth na makita po natin dito. Ano? Without Jesus Christ, kung hindi po natin ipo-focus o i-imitate ang Panginoon Jesucristo o kung i-meditate po yung kanya pong command at i-apply sa ating buhay, hindi po tayo magsashine. Hindi po tayo iilaw. Kaya nga po ang candle, di ba? What is the purpose of candle if you don't, hindi mo sisindihan, di ba? It's useless. Kaya napaka-importante po ng ang focus po natin ay sa healthy. Ang sabi pa po ni James Bird sa aking napapakinggan na audio seminar, what you love and what you hate reveal what you are. What you love and what you hate reveal you are. Question: what is our priority? Ano po ba yung priority natin po sa buhay? Ano po ba yung most na pinopokus po natin? At dito po makita po natin na gusto pong iparating ng Panginoon na examine po natin yung ating sarili. Ano? Ito po yung gustong iparating ng Panginoon. What is the light in you? What is the light in us? Ano po ba yung dapat na makita sa ating mga mananampalataya? Ano? At napakabuti pa din po ng Panginoon, ano? Dahil meron pa din po siyang paalala sa atin, ano? At ang isa sa kagandahan po sa Panginoon, bago po umalo ang Panginoon o bago po magdisiplina ang Panginoon, meron po siyang warning. Ano? Hindi po basta-basta na mamalo ang Panginoon without His warning. Kaya dapat po babad at
dapat yung pong focus po natin ay laging inuuna po natin ay laging pong nasa salita po niya. Kasi pag hindi po tayo magbabasa, paano po natin malalaman yung warning? Diba? Kagaya po nitong pag-aaral po natin ngayon. Diba? Kung hindi po tayo umattend, hindi po natin malalaman kung ano po yung gustong iparating ng Panginoon. At yun po yung kagandahan po sa Panginoon, meron po siyang warning. In verse 35, take heed therefore that the light which is in thee be not darkness. Amen? Siya po ay paalala. Kanino po? Sa ating pong mga believers, hindi po sa unbelievers ha. Ito po ay naka-address sa mga believers, sa mga nananampalataya. At ito po ay naka-address sa atin na mga totoo. Na sumampalataya sa Panginoong Kristo. Ano? Amen? At so kailangan po natin i-examine. Kailangan po natin i-examine ang ating sarili. Kasi pag hindi po natin i-examine po yung ating sarili, dalawa lamang po ang pupuntahan nito. Ano? At i-reveal po ng Panginoon yung totoong kulay po natin. At dito po mamaya magdadaanan po natin po yung lesson na makukuha po natin dito. Kung hindi po natin i-examine yung ating pong sarili, ay yan po yung danger. Ano? Akala po natin tayo ay ligtas. At yun pala, hindi po talaga tayo ligtas. At yun po yung isa sa pinakamasakit na mangyari pag tayo po ay nasa gate po ng heaven. Ano? Sabihin po sa atin ng Panginoon, I never knew you. Oy, I never knew you. Sa Matthew 7:22, verse 23, ano pong sabi ng Panginoon? Many will say to me that in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name they have cast out devils, and thy name. Ano po ito? Many wonderful works, sabi niya. Sorry po. Not everyone say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Ano? Kaya sabi po ng Panginoon, sabi po nitong nagtanong na ito, sinumbat pa niya yung mga good works sa Panginoon eh. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied thy name? Hindi ba kami nangaral po ng inyong salita? Hindi ba kami nagpagaling? Pero ang sabi po ng Panginoon, I never knew you. At isa po sa pinakamasakit na marinig po sa atin ng Panginoon. Ang isa po sa pinakamasakit na marinig po natin sa Panginoon mismo sa Kanya pagdating po sa gate po ng heaven, I never knew you. I never knew you. Bakit? Kasi nung nasa lupa ka, hindi ka nagsisi. Kasi nung nasa lupa ka na pinagbibilinan ka o pinagsasabihan po tayo, pinapatigas po natin yung puso natin. Ngayon, ano pong makita po natin dito? Hindi po nagkulang ang Panginoon. Di ba? Ay habang pinag-aaralan ko po ito, talagang huwag po kayo magagaling sa mga preachers at sa mga pastor. Kasi ang una pong matututo nito o tatamaan, yun po muna nag-aaral. So kailangan po natin palambutin po ito yung technique po, kailangan po natin maging humble, kailangan po natin palambutin yung puso natin. I-accept po natin kung ano po talaga tayo, kung ano po yung kahinaan natin. Kasi kung hindi po natin ito i-accept, ay wala pong mangyayari. So ang result number 2, truth number 2, if we focus our eyes in evil. Ano naman po yung magiging resulta pag ang focus po natin ay sa evil? O yung ating mata po ay sa evil. Ang word po na evil dyan ay, ito po yung worldly. Ito po yung mga dinidesire po natin, na hindi kalooban po ng Panginoon. So ano po ba yung result pag ang focus po natin ay worldly? Sa verse 34 pa din po, main passage, But when thine eye is evil, thy body also is full of darkness. Ang lalabas po sa atin ay puro worldly din lalabas. Speaking of worldly, pride, envy, hard-headed, ano pa ba? At isa pang danger po dito, pag hindi po tayo nag-ingat, hindi po natin examine po yung ating sarili. Ano po sabi dyan? Kung iba po yung ating pinapakinggan at kung iba po yung ating prioritize, hindi po sa Panginoon.
Sasabihin po sa atin, pagdating po natin sa langit, I never knew you. Never knew you. At yun po yung pinaka masakit po. Kaya kailangan po, ang aral po dito na makikita po natin, we need to focus our eyes in Jesus Christ. Amen? Kaya nga po, ang sabi po ng Panginoon sa verse 35 take heed, the word heed. Sa verse 35, yan po ay maging maingat tayo o kailangan natin mag-examine po yung light na nasa atin. Kung ito po ba ay totoong light o ito po ay darkness. Meron naman po at wala po tayong pwedeng may tago sa Panginoon. Lalabas at lalabas po yung kung ano po yung talagang kulay po natin. Kung ito po ay light, ito ay darkness. Nakadepende po sa ating mata, mga kapatid. At yun po yung gustong iparating ng Panginoon, na kailangan po natin na mag-focus o i-focus po yung ating mata sa mga healthy, hindi po sa mga unhealthy. Diba? Sa pagkain na naman po diba? Pag kumain ka ng unhealthy, diba? Magkakasakit ka, diba? Ganun din po. Pag ang puro kinakain po natin ay unhealthy, ang lalabas sa atin, magkakasakit po tayo. Ang mahirap niyan, yung magkasakit po tayo ng pag hindi po tayo nag-ingat, nagkasakit po tayo, ayun na po yung mahirap, saka pa lang po tayo magsisisi. Pinaalalahanan na kita o pinaalalahanan ko na kayo na kaya dapat ang focus ninyo ay sa mga healthy, sa light. Jesus Christ, Kay Jesus Christ lamang po dapat ang ating focus at wala na pong iba. At bilang pagtatapos po, ano po yung makikita po natin dito? Sa verse 33, no man, when he hath lighted a candle, put it in the secret place. May nakita po ba kayo na nagsilbi ng kandila na tinatago? Wala po, di ba? Kaya nga pong purpose ng kandila, pag sinindihan mo, maging ilaw. Di ba? So ano po yung makikita pa natin dito? Na gustong iparating ng verse 33. Sinasabi natin na tayo ay nasa liwanag, pero walang nakikitang liwanag. Pwede po ba sabihin natin na tayo ay nasa liwanag pagka wala pong nakikita na liwanag sa atin? Ang sabi po ng Bible sa walang taong pagkaningas niya ng ilawan ay inalalagay sa dago o sa ilalim ng takalan, kundi sa tamang lagayan ng ilaw. Sa verse 33 po yan, ilagalog ko lang po that they which come and may see the light. Kaya sabi po ng Panginoon sa Mark chapter 4, verse 21 to 22, basahin ko na lang po. For there is nothing hid which shall manifested, neither was anything kept secret, but should become abroad. At isa pong katotohanan dito, wala po tayong pwedeng itago po sa Panginoon. Kahit ano pong tago po natin, ihahayag at ihahayag at ihahayag at ihahayag po ng Panginoon kung ano pong tulay na kulay, ano pong ilaw na lumalabas po sa atin. Kaya ano po ang aral po na makita po natin, we need to examine ourselves. We need to focus ourselves to Jesus Christ. Kung gusto po natin na hindi po tayo madisgrasya o hindi po tayo mapahamak, kailangan po natin i-focus ang mata natin sa Panginoong Kristo. Kasi siya lamang po yung mga katulong sa atin, mga kapatid. Diba? Meron po ba tayong masasabi sa Panginoon? Hindi po nagkulang ang Panginoon Talagang matigas lamang po yung ating pong mga isip, yung ating pong mga puso minsan. Diba? Minsan, mas ang pinaglalaanan natin ay yun po mga worldly. Which is yun po yung magpapahamak sa atin one day. Yung maliit na alaga na yan, yung puppet, di ba? Yung tinutukoy po sa aming practical Christian growth.
Pag meron kang puppet na maliit, pag inalagaan mo ng inalagaan, pag lumaki, kasalanan. At yung kasalanan na yun, dahil po inalagaan po natin, hindi po natin binigyan ng importansya. Pagdating po ng panahon, lalamunin po tayo ng atin pong puppet. Kaya alisin po natin po yung mga kung ano po yung mali po sa ating puso. At lumapit po tayo sa Panginoon Kristo. Examine ourselves, examine our heart, di ba? At tayo po ay magpakumbaba. So, ayun lamang po, and to God be all the glory, tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na manahin po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa truths na amin pong narinig na galing po sa inyo. Salamat po Panginoon sa wisdom. Na dapat po ay ang focus po namin ay kayo lamang sa mga masusustansya. Dapat na pinapakinggan po namin ay sa mga healthy, hindi po sa worldly po Panginoon. Dahil meron pong consequence po ito. At ito po yung nagre-reflect po sa amin pong pagkatao. Kung ang focus po namin ay ang worldly, kung ang focus po namin ay sa mga makamundo, ito din po yung lalabas po sa amin. Wala pong ibang nakakilala po sa amin, kundi una, kami po sa amin po sarili, ang nakakilala po sa amin sarili, Panginoon. At pangalawa po, kayo po, Panginoon. Tulungan niyo po nawa ang aming po mga kapatiran na ibukas po yung kanila pong mata. Ganoon din po, Panginoon, sa mga kapatiran na hanggang ngayon po ay hindi po nila sigurado na sila ay ligtas. Panginoon, kayo po ang patuloy na mangusap po sa kanila at maintindihan po nila yung gospel po, Panginoon. Totoong gospel po, Panginoon. Wala pong iba yun kundi kayo po, Panginoon. Na kayo po ay namatay dahil sa aming pagkakasala. Binayaran mo yung aming pong pagkakasala. At kayo po ay inilibing at kayo po ay nabuhay naman muli. Kung sasampalatayanan po namin yun ng sincere, kung titignan po namin po yung salvation ninyo pong ginawa, Panginoon, ay kami po ay mababago po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po nawa kami na magtiwala po sa inyo, hindi po sa mga makamundo. Dahil po pag nag-focus po kami sa makamundo, ay hindi na po kami magtitiwala po sa iyo, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na inyo pong pinarating. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na dumalo po, Panginoon. Kayo po nawa ang magpala sa kanila, kayo po ang magpaintindi po sa kanila, inyo pong salita po, Panginoon. Patawad po sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. And tawagin po si Pastor Jay. Ano yung dahilan o ano yung purpose ng ilaw? To shine. Correct? The purpose of light is to shine. And why we should to light or to lighten the candle or to light to, halimbawa, hindi na tayo sa ano ngayon, di ba? Hindi na tayo sa, yung panahon kasi yung candle eh. Bakit kailangan natin i-on yung light? To see. Okay? Dito sa verse, sa passage, no, is very important that believers who already accept that light should be lighted. We should not to keep it and hid it. Marami mga Kristiyano na, I will use this word, hindi nag-iilaw sa mundo. Bakit hindi nag-iilaw? Kasi hindi niya wino-workout yung hindi niya sinisindan yung ilaw sa kanya. Nasa kanya ng ilaw eh. Bakit marami mga Kristiyano
hindi nagsashine yung buhay, it is because the light that is in that believer ay tinatago niya, hindi niya wino-work out. Bakit sinabi sino ba yung nagsabi? Sabi ni Paul, work out your own salvation, not because you are not to be saved, you are already saved, but you should to work out the salvation that you accept. We should to work out the faith. We should to work out what we have accept to God, what we have accept the gospel, that our lives shine. Kaya hindi tayo nagsashine kasi we let just read, we let just hear the words, we let just hear the word and do not obey it. You just accept Jesus Christ and that's it. You don't work out on it, and you just maaring pumupunta ka sa church, you worship God, that's the routine of your lives. You don't even work out on it, you don't even hindi ma-distinguish eh. Hindi ka nga gumagawa ng mali. Hindi ka naman nagsasalita sa kanila. Correct? Yung bang tahimik ka lang, hindi mawari ng katabi mo, ano ba itong tao to, tahimik ba talaga? Hindi ko alam kung ano eh. Diba? So, better, kaya ang sabi sa verse 3, no man, when he had lighted the candle, put it in a secret place. Meron bang tao na, ang tagay nyo, tanggalin ko yung ilaw, ilagay ko dun sa CR, sa lugar na hindi matao. Doon lang sa storage lang, storage. Tanggalin ko yung ilaw dito sa room. Dito magkakakitaan tayo. That's the purpose of light, to see, okay, and of course, to shine. Ang tagalan natin Kristiyano, hindi nagsashine si Jesus Christ sa buhay natin. What is the use of? Tagal na natin Kristiyano hanggang ngayon, hindi para bagang hindi ka nga ulitin ko, hindi ka nga nakikitaan ng mali, hindi ka rin naman nagsasabi ng tama. Diba? So both we should to be responsible on it. Okay? We should to respond in a way that someone see the likes in us. Okay? Don't get me wrong, maraming gumagamit. Hindi, pakita mo lang na di ba? Minsan ganun naririnig natin. Just show the testimony. And how can you show the testimony? You don't even tell them Jesus Christ changed your lives. Diba? Mauubos lang 'yon. Hindi mo sinusustain, nauubos lang. Alam niyo kung bakit kailangan ipailawin yung kandila. By the way, yung kandila nung araw, hindi yung kandila na ginagamit na nauubos ha. Gasera 'yon, tinutukoy dito, gasera. Sino nakaabot sa gasera? Ano yung ginagawa nyo pag nakikita nyo wala ng gas? You will refill it, right? You don't let that light you don't want that the gasera, the lamp to stop lightning. You should wala ng gas, I need to refill it. Correct? And so in the life of the believers, hindi natatapos at umanggap sa Panginoon. Nag-attend ka ng church and walang nangyari sa iyo. That's so weird to hear. There's something wrong with you. Pumunta ka sa church and then nothing changed. Diba? You accept Jesus Christ, nothing changed. Okay, you hear God's word and nothing changed.
There's not dealings with you. Walang hindi mo maramdaman yung Holy Spirit is already moving in your heart, but the problem, your heart is so it's a stone. I will use the word stone. Hindi mo maramdaman why. There's a problem with it. Okay? So believe me, if no one's here na manatili sa kanyang dating buhay. Okay? No one's here. Lahat tayo gusto natin, gusto natin, nababago yung buhay natin. That's why we pray for, that's why we ask God for help to remove that kind of life that we lived before. So then again, pag ganoon tayo, ibig sabihin, mag-respond tayo doon sa light na meron na sa atin. What we are going to do is to work out on it. Okay? Ang pagiging mature Christian, hindi yan nakukuha lang sa pag-attend. Okay? Hindi yan nakukuha lang sa, sama ako kasi wala akong ngayon, we are available today and we don't have overtime, we don't have work today, we will go to church. And the good thing is nothing happened. But the bad thing is nothing happened. Right? So make every effort when you read your Bible, make every effort to understand it. Make every effort when you are in the church. Your life is what do you call this? You worship God and there's change in the way you live. So let's the light that is in us shine. Let the light that is in us shine. Okay? Amen? So, salamat Brother Benji, dun sa message. And let's go to God in prayer. Let's all stand up. Let's end up in a closing prayer. And if you think that there's something wrong still with you, I do believe light is powerful. It can reveal, God can reveal the wrongs in your life that you should do. You should to change it, the way, the lifestyle that you live right now, if you think that is wrong, because you think that is not pleases to God. Why don't you go to God and pray, God, Lord, help me. You are now in the light. Ask God for help. All of us, we are not able to change our lives. Only God. But we should to respond to God, to obey God, to obey His word, to be submissive in the Holy Spirit, to deny ourselves just to please God in your lives. Most gracious Father in heaven, Lord, we thank you. We thank you for the light that every believer is a children of light. And so, Lord, we pray that our lives be shine in this darkness world. Saan man kami pupunta, mag-ilaw, Panginoon, yung aming buhay, mag-shine sa iba, yung makita po yung ilaw na nasa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos.
sapagkat maraming pagkakataon sa buhay ng isang mananampalataya ay papatay-patay, Panginoon, yung ilaw. We want that light in our lives na constant ang pag-ilaw, na constant yung pag-shine, upang sa ganon patuloy po kami magamit sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan, Panginoon Diyos. Bless your people. O Father, deal with your people. Use us, O Lord, as a light to shine in this world. May your name be magnified and glorified in our midst. In Christ's name we pray. Amen. All right. Blessed Sunday to all. And see you sa ating gospel service mamaya 6 p.m. And I think some of the brethren ay atin mamaya